Nako, breaking news! Double time na po ang mga kalaban ni Sara Duterte, mga pinklawan, mga loyalista, ninyenervyos na po dahil po inannounce po ni Sara Duterte ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Sabi ng iba, sabi ng kalaban nila, ganito, masyado pa maaga ang pag-announce niya. Talaga namumuliti ka na si Sara. Ha? Talaga ba? Sino ba nauna? Di ba yung mga pinklawan nauna na? Yung si isang senadora dyan, nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas, di ba? Sino ba nauna? Doon pa lang sa flood control, namumuliti ka na kayo eh. Kaya nga gusto nyo impeach si Sara Duterte para hindi manalo siya at hindi makatakbo 2028. Eh ngayon nataranta na. Alam mo, mautak talaga Duterte ha. Sa palagay ko, ito ay tip ni Pangulong Duterte. Di ba? Nadalaw-dalaw pa na si Sara doon sa dahig kay Pangulong Duterte, malamang binigyan ng idea to ni Pangulong Duterte na i-announce muna. Ako nakukutuban ko, alam niyo bakit? Kasi mas maganda early, mas maganda i-announce muna. Bakit? Lahat ng kalaban nila maliligalig, matataranta, mawawala sa sarili, mawawala sa line. Oo. Kumbaga, hindi mo ini-expect na nagpe-prepare ka ngayon, yung pala yung kalaban mo bigla nag-announce. Alam mo, kumbaga sa isang sundalo, sa isang labanan, salpukan, hindi mo alam yung kalaban mo, akala mo yung kalaban mo susugod sa isang taon pa. Yung pala sinugod ka na, di na-ambush ka. Ngayon, maraming dito, maraming matataranta dito. Doon talaga makikita mo, si Sara gusto-gusto ng taong bayan. Dahil marami sumimpat siya sa kanya, sa live niya. Alam mo ba na pag live niya, umabot, ito sa ngayon, oras to, baka umabot na ng milyon, umabot na ng milyon. Milyon views na po si Sara. Opo, milyon na po. Ito po, tingnan niyo po. Abay, ito hindi naman to ito yung actual, no? Pero kung titignan mo yung ano niya, yung views niya doon sa views nung nag-live, kasi sinabayan alam niyo na, sinabayan niya ni Risa. Sinabayan niya yung live hindi naman actually nauna si Sara ng 1 oras kalahati. Siya pagkatapos nag-live din siya. Ginaya tapos biglang nag-live din yung iba. Oo, talagang alam mo yung sasabay tayo. Sinabayan nila, wala, konti lang views. Eto, pero konti lang, hindi naman ganito talaga, pero dumadami na rin syempre, katagalan syempre dadami rin views no. Pero yung bugso, hanggang ngayon, kahit tignan niyo yung views nilang dalawa, mas marami kay Sara. 'Di ba? Hindi, syempre, wala eh. Gusto ng taong bayan si Sara eh. Bakit gusto ng taong bayan si Sara? Kasi yung gagawin ni Sara, yung gagawin ni Pangulong Duterte, gagawin ni Sara. Alin yon? Hindi naman yung katulad ng AJK eh. 'Di ba? Makamoderno ngayon, 'di ba? Talagang kasi ganito lang yan eh. Bibigyan ko kayo sample. Sabi ko sa inyo, laman ng balita. Ano laman ng balita? Puro ganyan, puro natagpuan yung isang lalaki, nasa ilalim ng tulay, pinagsamantala ng durugista, di ba? Wala kang maiganti. Makikita mo yung durugista, makukulong ilang buwan lang, tapos nakalaya na pag may pera. Di ba? Sa panahon ni Duterte, talagang susugpuin yan. Kaya takot gumawa ng krimen sa panahon ni Duterte. Eto, gusto ng mga to, pagbabago, unity, unity ba ang gusto nyo ulit? Kayo mga pinklawan? Wala. Ngayon nga lang ngayon hindi kayo nag-iingay sa flood control Ano sabihin nyo, accountability? Hindi nyo kami piyata tungkol sa flood control ngayon Ang ingay sa China, ang ingay nyo. Sa flood control, tahimik kayo. Paano kayo maniniwala sa inyo? Subukan nyo munang lahat ng sangkot ngayon, bungangaan nyo. Kaso hindi nyo magagawa yon, di ba? Kasi kakalabanin yung administrasyon. Kasi kayo ngayon, hindi nila malaman yung mga pinklawan kung saan sila lulugar. Kung sila ba ay kakampi sa Calamarcos o magsuswing lang ba sila o solid kaming pick. Kasi pag solid pick, wala mangyayari. Wala mangyayari po di ba? Ngayon, ang konti ng views niya, ito sample lang to hindi to pinakatotoo pero sinampulan natin to na marami ng views yung kay Sara kaysa yung sa kanya. Estimated lang yan. Ngayon, ito matunog. Sara Marcoleta tandem. Isipin mo, bakit malakas si Senator Marcoleta? Di ba? Pinakaraan to pero naging senador. Marami diyan hanggang ngayon di makapaniwala. Na ba't nanalo to si Senator Rodante Marcoleta, no? Siyempre, kaya nanalo yan, hindi lang dahil sinuporta ng mga DDS. Dahil nakita ng taong bayan na talagang bago naman, tama na yung mga matatanda dyan. Ewan ko ba ba't nakalusot tong si Pinky saka si School Bukol, ba't nakalusot to Dapat to natalo di ba?
Wala ka kwenta-kwenta eh. Di ba? Pero ito bago tayo dyan, basahin mo natin to yung panukala ni Senator Dante Marcoleta. Ito highlights eh. Isipin mo nakukutuban nila si Senator Dante Marcoleta na maaari na makatandem ni Vice President Sara. Kaya ang ginawa ni Sandro yata, anong ginawa? O nila Marcos, yung kuryente ililibre yata sa 50 watts pababa. Talagang ayaw nila papasukin yung kay Marcoleta. Sinisisi, yung mga sinisisi, si 2K daw, hindi pa natutupad yung libreng kuryente. Paano matutupad yun? Aprobahan nga ng mataas yun. O ito, gustong ilibre, gumagaya. Talagang kasi pag si Senator Marcoleta na ipatupad yung libreng kuryente na 2K pababa o kilowatt hour 135 pababa, popogi si Senator Marcoleta. Baka manalong Vice President. Yung kalaban nila, iisipin yon, ay hindi, wag yung pagbigyan yan. Kaya, yung mga yan, ang naapektuhan taong bayan. Dahil sa kakapolitika nila na wag pagbigyan si Senator Marcoleta sa kahilingan niya, sa kagustuhan ng mga baka pumogi, tumakbong Vice President, makalaban nila, hindi nila pagbibigyan. Kaya ang kawawa naman taong bayan. Tapos pangungurakutan pa tayo ng mga yan. Di ba? Yan ang nangyayari yun eh. Tapos sila ibibida libreng kuryente. Basahin mo natin kay Senator Dante Marcoleta 200 kilowatt per hour, hindi lang 50 kilowatt per hour. Yan ang gusto ni Senator Marcoleta eh. Si Sen Marcoleta, ang pinalawak lifetime rate ay sasalamin sa tunay na pangangailangan ng mga pamilya at naglalayong mabigay ng minimum na ginhawa sa mahihirap. Yung sinusulong ni Senator Dante Marcoleta ang pagpatibay ng isang panukalang batas sa pagkataas sa electricity line rate hanggang 200 kilowatt per hour kada buwan. Ayon sa kanya, hindi sapat ang kakayahang kasalukuyang 50 kilowatt per hour limitasyon upang maipakita ang tunay na konsumo ng mga mahihirap pamilyang Pilipino. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ribbon noong Lunes, sinabi ni Marcoleta na sa Senate Bill No. 63 na siya ang may akda ay naglalayong magbigay ng tinawag niyang minimum na comfort of living and minimum na antas na ginhawa sa mga low-income household na gumagamit ng kuryente. Sa kasalukuyan ng binagong Uniform National Lifeline Rate na inilabas sa pamamagitan ng Joint Resolution ng Department of Energy, DOE, Energy Regulatory Commission, Department of Social Welfare and Development, ay sumasaklaw lamang sa 0 hanggang 50 kilowatt kada buwan. Sipin mo. Sa pagdinig, paliwanag na ikinatawan na si Engineer Ortega na ang 50 kilowatt per hour ay karaniwang sapat lamang para sa 3 bombilya, electric fan, television, radyo, charger, cellphone, wag ka na mag-rep. Wag ka na mag-rep. Di ba? Wala na. Di ba? Yan paano ka nila, iniunahan nila si Senator Marcoleta na pumogi. Kasi pag pumogi sa eleksyon to, baka manalo na Vice President. Di ba? Totoo. Baka manalo. Kaya ang gagawin nila, uunahan nila si Senator Marcoleta. Paano kala ni Senator Marcoleta kasi to eh. Tapos uunahan ngayon nila Marcos. Di ba? Ayan, yun ang di ba? Ngayon, dumako tayo dito sa si Sara Duterte, magbibigay tayo ng mga opinion. Pero bago yan. Dito muna tayo kay kung bakit si Marcoleta, ito yung mga nakaraan na kung saan si Senator Dante Marcoleta, tinanong siya ni Trixie na kung ikaw ba ay tatakbo sa bilang running mate ni Sara Duterte. Tignan natin sagot 6 na araw bago ang... Hindi yan. Ito. Question kay Senator Kaya ako naniniwala na may ganun. Sabi mo mga simple question lang ito. Mga sap-sap lang yan. So, napabanggit yung pangalan ninyo bilang possible running mate PBP Inday sa 2028. Ano sa tingin ninyo? Ako naman, Atty. Trace. Alam mo ba naman, Ano sa... I am only a 7-month Senator of the Republic. Sir, You might be, si parang PRD. pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid ba pakakain mo sa infant? Sir, si Gastas sa PRD nga mayor, naging mayor to, presidente. Oo. Si PRD talaga, mayor lang. Hindi nila in-expect. Ganito rin ang kalagayan nila eh. Inaapi nila si mayor. Kinakasuhan ata nila si mayor dati si Duterte. Ang dahil pinabibintangan nila. Nung malapit na eleksyon, lumalakas si Pangulong Duterte. Mayor lang siya nung Davao Naging Pangulo bigla.
What if pa kaya si Senator Dante Marcoleta, basic presidente ni Sara Duterte? Basa na yung mga Duterte, alam na gagawin. Tapos si Senator Marcoleta, ikatande mo. Mas maano to kaysa kay Duterte. Mas ano to, mas mahusay to. Congressman siya saglit, pero yung last na position niya, mayor, tumalo Yeah, ng but presidente. yung aking mandate as senator, di ba? 7 months pa lang ako. Mhm. Di ba? Am I not chewing something na masyado namang... So are you saying that Wala. you will not accept? Or Hindi. you will accept? Natingnan natin ang developments nga, no? Given the fact na ito pa lang naman, ang dami pa nating ayusin. Are you forgetting the nightmare of the flood control scandal? Okay. Oh, So ngayon, ano pa in lang the siya? future, Kumbaga, infant pa lang siya. Yung mga darating na panahon. extended tough question. Oo. In the future, kung sa tingin ninyo ngayon, 7 months pa lang kayong senador, do you see yourself seeking a higher executive position? Eh, kung halimbawa naman ang developments ay pointing towards that direction, katulad mo halimbawa, ikaw na nagsasabi, kasama ng aking classmates sa Harvard, Diba? sinasabi niyang ganun. At saka maraming tao nag-advocate, alam nilang marami tayong magagawa. Sino naman ako na hindi titingnan yung possibility? Mayroon Yo, Please tama. consider Sa yun, sir. titingnan natin Trixie, lang ang mayroong posibilidad. former governor from that. Malalaman yan ang possibility na talagang malakas si Senator Dante Marcoleta at si Sara by 2026, katapusan ng 2026, sa December. Makikita niyo yan. Doon yung mararamdaman niya. Kasi 2020 wala na eh. Ang pagpili ngayong 2026. Yeah? Pero may magbabago pa dyan sa 2027, depende sa performance mo. Di ba? Mau region who came out with this statement saying that the running mate of possible running mate of VP Sara is Yun. Senator Marcoleta. Double hearsay. It came out in the newspaper. Hindi, wala kasi Double hearsay pa rin. wala akong nakitang ibang tandem niya. Si Sir Robin, medyo hindi pwede si Robin eh. Kasi na-check, alam nila si Robin, parang na-checkmate na nila si Robin eh. Tahimik eh. Kumbaga, hindi ano si Robin, hindi ganun kasing palaban ni Senator Marcoleta eh. Ngayon, ang nakikita ko lang talaga si Bongo o si Senator Dante Marcoleta. Eh si Bongo mukhang kakasuhan nila, di ba? Talagang iniisa-isa nga nila yung magiging running mate ni Sara, BP Sara eh. Sasabay-sabay nila. Triple time, quadruple time na ang mga kalaban ngayon. Biruin mo, nag-announce si Sara Duterte. Ha? Ang dami nag-announce din ngayon. Hindi pagtakbo, bilang pagbatikos kay Sara Duterte. Talaga, grabe, hindi sila makapaniwala. Ito, Sara, lustay, di ba? Si Claire, nag-announce ka agad. Ito, nakasabay nga niya, nag-anunsyo rin si Senator Marcoleta ng sa kuryente. Pagka-post ni Sara, nag-anunsyo ng kuryente. Kumbaga, nababasa natin dito, talagang niyayari talaga ang mga kakampi magiging mga kaalyado ni Sara sa 2028. No, yan ang mga, kasi ayaw nila manalo talaga yan eh. Lalo na yung mga pinklawan. Makikita mo tunay na kulay ng mga pinklawan pagdating ng bago mag-December o bare months. Tignan nyo. Unti-unti na nilang, pag nakita nila hindi nila kayang pakinabangan sila BBM, yung mga supporter, hindi nila makuha sa kanila, aawain nila. Kasi ngayon, inuuto-uto pa nila yung mga di ba? Inuuto ni Shawi, inuuto-uto pa si BBM para yung mga supporter pumunta sa kanila. Pero pag nalaman nila hindi pupunta yung supporter sa kanila at magtatakbo ng ibang si John B, tatakbo ng presidente, tamo away-away yan, kagulo yan. Ganyan mangyayari. Hanggang sa bandang huli magtandem sila. ganyan mangyayari. Ako hula ko yan, ganyan mangyayari. Dito tayo kay Sara Duterte kung saan inanunsyo niya ang kanyang pagka-presidente. At dali-dali pagka-anunsyo niya, dali-dali mga 1 hour ata, inihap, nag-anunsyo naman si Risa nun sa kanya, pero hindi naman bilang pagka-presidente niya, nag-press con siya about dun sa DDS, dun sa paghuli kay Bongo sa Senado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born
just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Dito sila, Today, dito I sila have kinabahan eh. Kinabahan sila dito sa ano na to, itong video na to eh. Ito ang kinakatakutan nilang sa lahat na mangyari. Mag-announce si Sara bilang presidente ng Pilipinas. Takot na takot sila. Maraming kadahilanan po ba't natatakot sila. Huwag nyo na itanong sa akin, alam nyo na. Ang bibigyan ko lang kayo tip. Kaya natakot sila, baka bumawi si Sara sa pagkakakulong Tatay Digong. Yan ang isa sa mga nasa mumutawi sa utak ng mga yan. peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Oh, sabi niya ni ano ngayon eh, ni Palengkera eh. Ang pangulo, nagtatrabaho lang. Nagtatrabaho pangulo, talaga ka? Ha? Dapat kung tatrabaho siya kasama sa trabaho niya, yung atupagi niya ay nagkakagulo ngayon sa China. Nag-aaway mga senador dahil sa investigasyon na yan. Hindi matuloy Blue Ribbon, pinababayaan niya. Bakit wala? Parang wala lang sa kanya. 'Di ba? Tama sinabi ni Lenny, yeah? Na sa oras na pangangailangan wala siya. 'Di ba? Sa sinungaling. 'Di ba? Kaya sabi ni Lenny, natandaan niyo? Sa oras ng kagipitan, sa oras na pangangailangan wala siya. Yun, tatrabaho lang. Na parang ganito, yung opisina mo, tatrabaho lang. Oh, ma'am, hepe siya. Siya pinaka-presidente ng company. Ma'am, nalulugi na yung company natin sa baba. Medyo lagi nag-agawa ng ano doon eh. O hindi, basta ako, trabaho lang ako, iyaan mo sila. Parang ganun nangyayari. Nagkakagulo yung paligid mo, tatrabaho ka pa lang. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Biruin mo ha, umalis siya. Doon sa DepEd, saka sa siya mismo umalis, nag-resign siya. Tapos may nakitang lustay daw. Ikaw, common sense, kung naglustay ka ng pera doon, ha, aalis ka ba naman sa department na yon? Kung ikaw guilty sa sarili mo, ikaw, kahit saan tayo makarating. Ako, alam ba, naglustay ako ng pera, hindi ako aalis dito. Kasi pag alis ko, baka lungkatin nila, malaman. Kaya ako lang matapos yung termino ko, dito ako sa DepEd. Dito ako sa, alam mo yun? Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Ayan na. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM. O, di ba, halos, sabi, doon tumira si BBM sa Davao, pati yung mga kamag-anak, mga pamilya niya, para lang maingkampan niya, masolid na, kasi alam mo yan, yung Mindanao na yan, solid Duterte yan. Di ba? Iyan ang isa sa mga malaking contribution ba't nanalo si BBM. Kaya sasabihin ni, yung isa, disbar na attorney, sino ba yun? Diba? Sasabi niya, kung di daw dahil kay BBM, di nanalo si Sara. Uy, ano ka? Baliktad! Ang Pangulo ng ating bansa. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad. Oh, corruption. Hindi daw kasalanan ni BBM. Ikaw pumirma, wala kang kalam-alam. Ano ka ba naman? Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon
Talaga para ka. sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad Matinding pasabog to. kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Alam mo, pag naupo to si Sara Duterte, ha, aalis na lahat ng kalaban niya. Mag-aal sa balutan na. 'Di ba? Dito totoo talaga, pag nanalo to, piroklama na nanalo ngayong araw, tapos uupo na siya sa susunod na buwan. Nako, sabihin ko sa inyo, talagang dito makikita pagbabago ng Pilipinas ulit. Makikita nyo pinagkaiba. Nagkaroon lang, wala daw ako kwenta-kwenta yung pamumuno ni Pangulong Duterte, nagkaroon lang ng pandemic yun. Kung hindi nagkaroon ng pandemic, sabi ko sa iyo, walang utang ang Pilipinas sana. Umutan tayo dahil sa pandemic eh. Kung wala yon, naku, ang ganda ng Pilipinas, sabihin ko sa iyo. Ang ganda ng Pilipinas. Ngayon, tatamdrin man ni Senator Marcoleta to, Vice President. Hindi ko sigurado pero matunog na pag-uusapan na ito tandem niya, kundi Bongo, Marcoleta. Kung si Bongo nakasuhan, Marcoleta ang tandem niya. Ang lakas niyan. Sino may Muslim sa kaibang reliyon, susuporta kay Senator Marcoleta, pati ang iglesia. Susuporta sa kanya. Ilan ang iglesia? Nasa 5 milyon. O mga Muslim. O yun ang mga iglesia na lang, 5 milyon Tagi-isang boto na lang sila, 5 milyon na. O, di ba? Hindi na, mga 4 na milyon na lang. Sige. O, mag-akay pa sila ng double. 10 milyon na. Di ba? Alam mo yun? O. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot Hindi namin kailangan matalinong leader. Kailangan namin matapang. Dahil ang tapang, hinuhugot. Ang talino, kahit anong talinong tao, pag duwag, kawawa bansa. Pero sabi nyo ito ay hindi matalino, pero masige, okay, matapang naman. Diba? Kaya dali ng bansa. ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit Yun. para sa Diyos, sa bayan, At si Junior ba narinig nyo nagsalita siya ng para sa Diyos? Hindi.
Hindi nila narinig yan. May narinig ba kayo binanggit ng Pangulo ng Diyos? O ingat kayo, kawaan kayo ng Diyos, ha? Wala. Ako naniniwala ako, di naniniwala sa Diyos yun, eh. Wala ako narinig kahit isang beses binanggit niya ang Diyos, eh. Kahit masaitan Diyos, wala siya nabanggit, eh. Meron ba kayo narinig? Maraming salamat sa inyo, kawaan kayo ng Diyos. May ganun ba? Wala ako narinig, eh. Kaya minamalas yung pagka-presidente niya ngayon, eh. Para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, Ayan na. tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kawawa mga pinklawan! Woo! Di ba? Oo. Wala, pati mga loyalista, double time, triple time kayo ngayon. Huwag na kayo matulog. Siraan nyo na siraan si Sara, ha? Ako, may kakilala ko, 4. Kapapanira nila kay Sara ngayon. Sara na sila ngayon. Di ba? Naunawaan nila, eh. Shukran. Yo! Salamat! Ano question ba? Wala lang question yan. Tapos ito, pagkatapos niyan, no? Pagkatapos niyan, biglang maya-maya, nag-ano si Ma'am Risa. Nag-press con siya. Ito yung sabi ng iba, konti lang yung views. Kasi yung views, actually marami na siyang views ngayon. Nasa kalahati milyon na yata, eh. Kay Sara, 1 milyon na yata, no? Ngayon, pero, yung tao, para siya, style niya, no? Yung alam niyang marami nanonood kay Sara, tapos bigla siya nag-press con, para yung bugso ng tao, siya ko pumalit. Parang, hindi ko alam kung siya sadya niya, ha? Hindi ko alam, ha? Mas mababa sa 6 na taong pagkakabilanggo bilang parusa at basta't hindi in session ang Senado. Ang sinasabi lang po namin Pinapaliwanag niya kay Bongo, pag hinuli ba, pwede ba may karapatan ba huli ng ICC? ni Senate President ay ang naging tradisyon. Ang tradisyon ay hindi inaaresto ang senador dito habang may sesyon. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. And in the meantime, sa ating po mga law enforcement authorities, inaasahan ko rin na gagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Inuulit ko po, ang pinakamataas na konsiderasyon ay accountability at consistently mula. Hindi yan namin, ma'am, ngayon mo gawin yan, ma'am. Yung mga corruption. Dapat niya, itong pagkakataon na to, ito yung sinasamantala nyo kung saan pwede magpabango kayo sa Pilipino. Hindi lang sa China kayo kakampis. Iba sabi niya, pinatatanggol nyo kami sa China. Dapat sa mga nangurakot na Pilipino, pagtanggol nyo rin kami. Kasi pera namin yung ninakaw, eh. Di ba? Gets nyo? Pinaghirapan namin yun, eh. Pagbayad kami ng tax tapos ninanakaw ng politiko, eh. Sana yun ang inaaway nyo. Pagtanggol nyo rin kami doon, ma'am. Sa simula, ako'y nananawagan at naninindigan para sa accountability sa ganitong mga kaso man ng extrajudicial killings, crimes against humanity o kahit korupsyon. Salamat Sa corruption, ma'am, hindi nga sasalita sa corruption, ma'am, eh. po. Yes. Yung tanong tungkol kay Sara. Mhm. Regarding kay Sara, tanong yung nag-announce. Ma'am, ano masasabi mo sa inyo ng si Sara ngayon sa pagka-presidente? Yun ang tanong ng Ono reporter. This is supposedly regarding the infighting within your ranks, or not naman infighting, but this apparent disagreement or conflict between the camp of or the sides of Senator Bam, VP Lenny, and this is in regards surrendering the former president to the ICC. Supposedly, VP Lenny and Senator Bam made some comments na hindi nila noon, nung 2022 campaign, na hindi nila papadala si former President Digong sa The Hague kahit na may ICC warrant of arrest. That was essentially the meat of Senator Trillanes' post. What do you make of this, and how do you think will this affect yung alliance ng opposition? Hindi ko pa nababasa yung, I suppose, recent post na yan ni Sani Trillanes. And sa kung ano ang sinabi ni Mayor Lenny o ni Senator Bam. Gusto ni Bam, dito litisin sa Pilipinas, huwag dyan sa dahig, tama yun. Ano ba gusto nyo talaga, dun sa dahig? Sasabihin nyo, mahal nyo Pilipino? Kalahin nyo, dadalhin nyo, mapayag kayo?
Hindi si Pangulong Duterte dinala nyo doon. Ha? Hindi si Bongo at si Bato dadali nyo doon. Ang dadali nila doon, yung bandila ng Pilipinas, yung katatagan, yung soberenya. 2022, mas fair kung Dahil yung mga yon, sila Bongo, sila Duterte, mamamatay sila eh. Imagine, after 50 years ba, buhay pa ba yung mga yan? Si Duterte, after 50 years, buhay pa ba? Si Bongo, buhay pa ba yan after 60 years o 70 years? Mawawala lahat yan, lilipas lahat yan. Pero alang naiwan dito na may Pilipinong sinurrender sa ibang bansa. Yung soberenya, yung pangahawakan na susunod na henerasyon sa ibang bansa na ganito tayo, kababaw. Pwede pala. Ganyan, malay nyo, after 100 years, garahin tayo, sakupin tayo ng ibang bansa. Dahil sa ganyang kaanuhan nyo. Wala yan, duwag yung mga yan. Sinusurrender nga nila yung History tayo dito sa Pilipinas, tatatak yan. Merong kalahi, sinurrender doon. Samantalang tayo, yung lahi natin doon, dinadala natin dito pag may nagkasala doon, di ba? Galing Middle East, Indonesia, dito, idali nyo dito yung Pilipino, dito nyo kasuhan, dito ikulong. po sa kanila linawin or ipaliwanag iyon. Ang masasabi ko lang sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Ma'am, do you feel that it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President Yan. declared that she's running for President in 2028? Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will. Gamitin po natin. Nag-iba tono niya, nag-iba. Sabi ko sa inyo kaka-press con lang kanina ng Sara, bigla nag-press con siya. Kaya nga sabi ko kanina parang hindi naman totoo pero ito yung naging kanina na konti lang yung views niya kaysa kay Sara. Ibig sabihin, hindi siya kinakagat. Kaya siya kinagat ng dumami views niya kasi nalaman na sumabay pala hindi naman halos magkasabay, hindi naman sabay na sabay, no? Mas nauna si Sara konti. Parang lumalabas, sumabay niya, nakisabay. Gumaya. Kumbaga parang nagpanik yata siya. Siguro nagpanik. Hindi naman, I mean, parang, nag-press con ka? Press con din ako. Live ka? Live din ako. Parang ganun Parang mabawi ako. Kaya dumami na lang yung views niya kasi nalaman, magkasunod pala. Tingnan natin kung ano sinabi. Siyempre, interesado yung tao na baka nag-announce din siya ng pagka-presidente o ng anuman, di ba? Kaya ang galing magkasunod Para lumalabas tuloy, isipin namin, talaga parang sinadya na magkasunod na mag-announce. Di ba? Pero hindi naman siya nag-announce tatakbo siyang presidente, hindi naman Parang nangyari lang, yung mga hype ng tao, mapunta ulit sa kanya. Ganun ba yun? Yun ang pakiramdam ko, mama. Baka di mo naman siya sadya siguro yun. Yeah? Nagkataon lang siguro, ma'am, no? Ma'am, yung announcement ni VP Sara Ayun na po. Ano pa ba? Puro VP Sara na lang. Excited na buong Pilipino maupo si Sara sa 2028. Naging Ang daming suporta ni Sara, Muslim, mga iglesia, mga ibang reliyon, kay Kibuloy, ang dami nun. Oo. Tapos yung mga ibang Gen Z pa, Kiko Barsaga, hatak lahat ni Levisti, Dale, diretso sa inodoro. Hindi ikaw, malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So, yung free will na binanggit ko kanina, ginagamit na rin po namin sa sarili namin. Ang bait mo ngayon, So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po? Announce mo na ngayon, dali, para yung hype ng tao nasa sayo, ma'am. Bilisan mo, ma'am. Announce mo na. Tatakbo rin ako. Para yung mahati, para maagaw mo yung kay Sara. Mali mo, hindi mo in-announce ngayon Yan ang mali mo, ma'am Kaya nangyari tuloy, kinaasaran ka ng tao dyan. Ba't ka nakisabay sa live ni Sara na hindi pala nasabay, hindi siya pasabay. Gumaya, nag-live din. Di ba? Hindi naman yan siguro siya sadya yun, tingin ko. Announce mo na ngayon, magtatakbo ka. Para baka mamalay mo, supportahan kita, magbago isip ko, sa'yo ako. Yun yung task that we have set ourselves.
Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo and that is VP Sara? Well, dahil ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, Nino. bago pa man itong recent important development, patuloy yung pag-level off. Utal siya, di siya makasagot diretso. No? Ma'am, hindi kayo makasagot ng diretso, ma'am. Bakit? Ano bang? Mahirap, no? Ang hirap. Sabi yan nila eh. Pag hindi ka pintor, tapos pag pinagpintura ka ng bahay, yung pala pianista ka. Hindi ka pala pintor. Magaling ka sa piano. Hindi ka magaling sa pintor. Aba, hirap na hirap ka magpintor, pero papanggap ka eh. Hindi, pintor ako. Ano alam mo dyan? Basta yung kulay ganito, tapos lalagyan mo ganun. Alam mo yun? Hindi mo hindi mo forte eh. Nakipilitan ka lang eh. Ma'am, baka ganun ka. Hindi naman. Namin pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. Okay, ganito lang po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo. Dito talaga nakakatawa dahil kitang-kita po talaga kung sino talaga mananalo sa 2028. At kung sino pinakamaraming binabakbakan, yun ang pwede maging tandem. Magaya na si Dante Marcoleta. Wala ibang partner yan, wala na iba. Isip kayo sino katandem ni ni Vice President Sara Duterte. Wala ibang katandem. Si Amy, kulelat ka si Amy. Kung hindi pa dinala ng ibang religion si Amy, hindi mananalo eh. Maunti nga siya kay Ben Tulfo eh. Di ba? Sino? Sino pa? Sige nga. Sino ang makatandem ni Sara malakas? Robin, medyo hindi na. Taginita si Robin eh. Saka hindi papayag si Robin. Alam ko, hindi tatakbo si Robin eh. Sino na lang? Walang iba kundi si Senator Dante Marcoleta. Sure bull yan sa 2028. Ang sarap, may Sara Duterte tayo, Marcoleta tayo na presidente at vice president. No? Okay, maraming salamat po sa inyo. Yan ang ating reaksyon ngayon. Paalam po sa inyong lahat.